Okay, dito na tayo. Napahaba na tayo. Magalit na yung ano nito ni General Nartates. May meeting pa to. Okay, may pinapakalat na naman po ang mga lugang mga DDS na wala talaga sa katinuan ng mga pusang inanto. Oh. Pinapakalat po nila, ay, utangera pala si Mima, utangera. Ang bobo talaga, no? Paano kaya papatayin si Mima kung may utang may utang siya? Aray ko. Bobo eh. Paano mababayaran ni Mima yung utang kung papatayin siya? Aray ko. Bobo. Siyempre, ang gagawin po nung mga pumatay sa kanya, mag-vlog ka na mag-vlog. O, bayaran mo yan, vlogger ka naman. Hindi nila papatayin. Tanga! Aray ko. Diba? Ma'am Irma, Lorna Matipo, Ma'am Heidi, shoutout. Ayan ha. Andiyan na yung M. Cervera, minomonitor na tayo. Mr. Dencio, Kakamping, shoutout ha. Alawli TV, si Reza Force Family, nandiyan na. Diretso natin to ha. Hindi nila naintindihan to. Pakinggan natin ang aking tsuhen, General Nartates. Motive, it's about the profession It's about the profession sa pagiging vlogger. as well as As well as they have personal grudge or personal disagreement. personal disagreement. Kasi nga po, kung yung teorya natin ng pagbabasihan, baka po si Mima, yun nga, yung pagiging vlogger niya ang naging dahilan. Bakit? Kasi po, si Mima po ay vlogger. Tapos, nung kukunin na siguro niya ang kanyang pera, siguro, alam mo naman bunganga ni Mima eh. Isaulin niyo yan, ibablog ko kayo. Parang ganon. Isaulin niyo yan. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Mima, ang tiga-Samar. Diba? Although dinadaan lang po natin sa joke to ha. Kumbaga ganon, parang ganon po siguro naging senaryo. Kinabahan po yung mga involved dito. Kinabahan eh. Kinabahan na, uy naku, may expose tayo. Uy naku, maano tayo. Diba? Diretso. Na nagsimula sa utang. Utang. Nagsimula sa utang. Di ba? Utang. 8 million. 8 million. Tama. 8 million. Tama. The victim is may utang, tapos pinautang. Ang biktima po may utang. Si Mima may utang. Tapos pinautang. Kung kilala nyo po si Mima, kung kilala nyo kami, tama po yung sinabi namin sa inyo. Ang sabi namin ay, ang sabi po namin sa inyo, si Mima po ay baon sa utang sa malalaking tao. Tama mali, di ba? Unang-una niya si Mike Cervera, 1.4 million. May utang wala, may utang siya kay Mike Cervera. Umuutang kay Mark Ramos. Umuutang sa iba't iba. Lumapit pa sa iba't ibang malalaking tao. Inutangan po ni Mima yan. Hanggang sa buo nga po yung 8 million. Kumbaga sanga-sanga hanggang sa ang total niya ay 8 million. Na pinautang din ni Mima, doon sa pinagkatiwalaan niyang mga investor di umano. Investor daw sila eh. Negosyante daw sila eh. Pinautang niya. Ngayon, yan po ang lumalabas kay General Nartates. Sinabi ko nga po sa inyo, sinabi namin sa inyo, 8 milyon ang lalabas po ni Mima sa lahat. Tapos, syempre, nangangarag po si Mima, sinisingil na po siya ng mga inuutangan niya. Ngayon, itong mga pinagkatiwalaan niyang di umano'y investor at para sa investment, ay wala pong ginagawa. Wala po, hindi po bumabalik ang pera niya. Kaya siguro, sa takot nila na si Mima po ay ma-expose, si Mima po ay mag-expose pala, ang ginawa nila ay, yan na po ang ginawa nila.
kinuha nila ang buhay ng ating kaibigan. Di ba? Ayan po yun. At mga kababayan, ngayon naman ang mga DDS, ang sabi nila, baon pala sa utang baon pala sa utang akala ko ba bayaran kami? Ano ba talaga? Ano ba logic? Ano ba? Akala ko po ba bayaran kami? Ngayon, nalaman nila na si Mima po ay nag-i-invest para po sa kanyang pamilya. Iba na naman ang script nila ngayon. Ang script naman nila ngayon ay baon daw sa utang, kakahiya daw, kaya daw pinatahimik. Ang bubo ng logic nyo. Hindi makokonekta ang istorya. Aray ko. Ang totoo, si Mima po may utang. Ang daming utang sa malalaking tao. Pati si Mike Cervera may utang siya Kaya nga dinadalaw si Mike Cervera Aray ko. Aray ko. Ngayon, eto pong mga nakolekta niyang utang na pinautang niya, pinapasa niya ngayon agad doon sa mag-asawa daw mag-asawa, pinapasa niya. Tapos, ang pinakakita niya, sinabi ko sa inyo, 12%. 12%. Tama, mali. Wala po tayo, hindi natin maisisi si Mima. Hindi po natin maisisi si Mima sa ganun. Kasi po, ang hirap ng buhay. Ang YouTube po, hindi po ito reliable na laging mataas ang sinisweldo mo, laging maganda ang sinisweldo mo. May mga times po talaga na umahanap ang mga katulad ni Mima, katulad namin, ng ibang mga negosyo, na ibang mapagkakitaan. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mga karayuma, kung bayaran lang kami dito, putek, nakikita nyo na kung paano kami mag-react. Di ba? Kung bayaran lang kami mga kababayan, si Mima hindi mamamatay. Hindi mamamatay si Mima. Kung may 500,000 kami katulad ng mga SMNI at Banatae a month, may pa-kondo, may pa-kotse. Putek, hindi mamamatay yung kaibigan namin. Kaso wala Nandito kami sa point na YouTube lang ang inaasahan mo. Wala namang binabayad sa yung presidente, ang kuripot. Diba? Ayoko naman si BBM, pero ang kuripot mo, uncle Aray ko. Aray ko. Tama ba yung sinasabi kong ito? Ang kuripot po, men. Ang kuripot ni BBM. Grabe. Ang kuripot. Diba? Pupunuin ka ni BBM ng puro sobre. Sobre na thank you, greeting cards. Bibigyan ka niya ng mga greeting cards, ng mga pouch. Thank you. Aray ko. Tapos, syempre, may mga asawa tayo. Baka may, sabi ng mga miss natin, baka may palaman. Ay, ko, asa ka pa. May palaman nga pag gano'n niya. Uy, kalendaryo. Kalendaryo. Be, nasan ba yung binigay ni BBM, be? Yung kulay blue ko. Yung kulay blue na envelope, yung nasa red, nasa red. Nasa red. Nandun yun, di ba? Yan Ang kapal nun. Kalendaryo. Sabi ko, napakagaling talaga ni BBM. May kalendaryo na ako hanggang 2028. Patayin mo si BBM? No joke.
Di ba? At least mapapagmalaki ko sa inyo. May kalendaryo na ako hanggang 2028. Kuripot eh. May tanong tayo bago tong nagtatanong sa atin. Teka so umutang si Mima para ipautang sa mga investor. Bakit na lang yung mga investor ang nag-loan para sila ang consignee? Anong portfolio ng mga umutang kay Mima? Ayan nga po eh. Kung nasusundan nyo yung istorya namin dito, yung common friend po na pinakilala kay Mima, may babae na pinakilala kay Mima, na yung po ang nagpaikot-ikot kay Mima na pinasakay muna siya, alam mo yun, pinasakay-sakay ka, gimmick-gimmick, let's go, party-party. Nung nakuha na yung loob, uy, alam mo ba, may investment kami. Ano yun? Pera, papahiram kami. Pero ang balik, 1 week lang, 12% ng tubo. Sabi ni Mima, wow. Pag ganun si Mime, wow. Siyempre yung bata, 24 years old, hirap ang pamilya sa probinsya, may hindi siya na ano sa YT niya, hindi siya hindi mababa yung ng YT niya. Nagpatiuna siya, I think 2 milyon patiuna eh. Nag-una siya ng 2 milyon, talaga legit. Syempre, blend na siya eh. Blend na siya sa mga bago niyang kasama. Si Mima po, unuulit ko, wala po silang kaibigan dito, kami lang. So, natuwa siya kasi nag-BBGC sila, gimmick, nagiinuman. Nakikita niya, branded yung mga damit, katiwa-tiwala. Kaya inubos niya rin yung branded na mga gamit ni Boss Mike. Hinihiram-hiram ni Mima. Typical 24 years old na mga anak natin. Di ba? Pag may mga anak tayo, typical na 24 years old. Magpa-picture. Pag nakita ng Ferrari, magpa-picture. Mga ganon. So, nag-blend ang loob nila, then bumanat na. Bumanat na, alam mo ba? Ayun lang po, ayon po sa kwento to. Ayon po sa kwento to ng ibang investigador doon. Si IDG ata yun. Nagbigay 2 milyon. Pagbigay ng 2 milyon, hindi nabigay ng 1 week, tubo. Tubo. Sabi mo ng 200, nagbigay ng 200, tuwan-tuwa si Mima, syempre. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, putik, ang bilis may 2 million pa ako doon, binigyan pa ako ng tubo. Yung pala, pinapaikot-ikot lang siya sa ganong sirkulo. Pinapaikot-ikot siya sa ganong sirkulo. May mag-i-invest uli. Bigay uli si Mima. May mag-i-invest uli. Bigay uli. Hanggang sa nakalata siya na lumulobo-lobo na yung pera niya na inuutang niya lang. Galing sa utang yung pera niya. Kasi nga, gusto niya makakuha ng tubo napakabilis, 1 week. Inutangan niya si Jake Magnus, inutangan niya si Boss Mike, hindi siya pinautang ni Mark Ramos. Marami siyang inutangan ng malalaking tao, kung pwede ko lang po sabihin sa inyo. Yun. So, yan po ang naging istorya nito. Yan po ang possibility number 2. Pero yung possibility number 1, meron pa tayo doon na sa motor yun eh. Ito pong possibility number 1, sa politically motivated, meron pong sasakyan doon na walang plaka, 2 linggo. Nandun nakaabang. At minamanmanan si Mima. 2 linggo nandun lang. Nakatambay doon. At nagagalit na nga yung kapitbahay dahil nga ang init ng makina, ang init nung pumapasok sa bahay nila. Yun ang ayon sa witness doon. Yan po ang mga option 1, option 2 na tinitingnan natin. Hindi po tayo pwede kasi magbigay ng legit. Hindi naman tayo police. Aray ko. Di ba? Yun po ang ano niyan. Sabi pa nga ni Boss Mike kasi minsan
Minsan si Boss Mike nagpapairam ng pera. Grabe ka, Mima. Ha? Sabi ni Boss Mike, si Mima pinapautang ko, wala akong kuwang tubo. Tapos siya magpapautang, may tubo. Ang galing. Diretso pa natin. Pinautang niya. As of now, Pinautang niya. Kumbaga, ang sabi ni General Nartates, isa pa, na nagsimula sa utang. nagsimula sa utang, 8 million. The victim is may utang, tapos pinautang niya. diba? Tama tayo. Yung utang, umutang siya kay Mike Cervera para mabilis maunawaan ng mga DDS, tanga eh. Si Mima, umutang kay Mike Cervera ng 1.4 million, tapos pinautang niya, inimbest. Paano yung sasabihin, parang yung sasabihin si Mima ay wala kayong alam eh. Wala kayong alam, ang alam nyo lang mag-fake news. Aray ko. Ang alam nyo lang mag-fake news. Wala kasi kayong alam. Kasi invento lang kayo. Meron pa nga si Mima, mga kababayan eh. Meron pa yan, buibili ng relo kay Boss Mike yan, tapos binibenta niya sa probinsya. Grabe tubo. Negosyante nga, magaling. Magaling po si Mima sa ganyan, diskarte sa buhay. May kinukuha siyang relos kay Boss Mike. Tapos hindi niya pabayad yon. Kukunin niya, magda-down lang siya ng 30. Hulug-hulugan niya daw. Pero, ibinenta niya sa probinsya, binibenta niya. Tapos hulugan niya kay Boss Mike, ang laki ng tinubo niya. Magaling si Mima sa mga ganyang bagay eh. Kaso, nagkataon lang talaga na, may, di ba? Ano sabi ni Lolonger? Hindi niya pa magits eh. Kasi ganito yan eh. Si Juan ang nagpautang, si Pedro ang uutang, si Bayabas ang investor. Kung 12% ang tubo, ayon kay Bayabas at di na sana si Juan at ang... Hindi ganyan ang pattern. Hindi ganyan ang pattern. Mali pagka hindi mo. Dito na lang, si Mike Cervera, si Mima. Huwag na tayo mag-1-1 Pedro. Yung si Mima umutang kay Mike Cervera para ipautang niya doon sa investor. Hindi naman magkakilala si investor tsaka si Mike Cervera eh. Kaya mali yung logic mo. Okay? Ang nangyari, umuutang si Mima kay Mike Cervera 1.4 million para ibigay niya doon sa investor at yung investor pag nakuha yun, tutubuan nyo ng 1 week 12%. Kita si Mima. Si Mike Cervera, wala lang. Nga. Hulog. Nga. Aray ko. Gets mo na? Yan. Yan ang istorya. Okay? Kasi mali yung mali yung liberation mo na si Pedro ang uutang. Hindi ganun. Hindi, mali yun. Kasi, yung pera na pinuutang ni Mima, ini-invest niya kagad para kumita kagad ng 12%. Nag-easy money mindset. Thank you, Misayas ng Tagig. Thank you, Misayas ng Tagig. Easy money ang gusto ni Mima. Diba? Pero, ikumpara naman natin yan, mga kababayan, mga karayuma. Diba? Mga kababayan, Lady Rica, wala po yun. Mabilis yun, 12%. 1 week, talagang okay. Miski ikaw, maguguluntang ka nun. Diba? Magugulantang ka nun. 1 week lang, ha? 1 week, may 12% ka. Biro mo sa 1 million, may 100,000, 120,000 ka. Sa 1 million, may 120,000 ka. Putek, ang laki nun, men. Ganon. Ayan po, hindi po kami sa inyo, sinungaling sa inyo. Sinasabi namin sa inyo, miski nung lamay na, di ba? Si Boss Mike, sabi niya nga kay nanay, na hindi na namin kayo sisingilin. Ano pang point? Di ba? Mahirap ang pinasok ni Mima umutang para ipautang. Hindi mo magets? Lolo Ranger? Ha? Aray ko.
Hindi mo mag-gets? O, ito na lang, Lolo Ranger. Isa pa, dahil baka sabihin mo, pinagtutulungan ka namin dito eh. Ikaw si Mima. Umutang ka sa akin, ako si Mike Cervera. Ay, ayop, dami kong pera. Diba, ikaw si Mima. May nakilala ka na isang babae na napalagay yung loob mo. Kasama mong gumimik, kasama mong mag-disco, kasama mong mag-inom, kasama mong pupunta sa bahay, napalagay yung loob mo. Diba? Palagay yung loob mo. Ngayon, etong kagimikan mo, lumapit na ngayon sa'yo. Huy, alam mo ba, may investment ako? Sabi nung tropa mo. Ano yun? Sabi mo, Lolonger. Magpapautang kami. Tas 12% kada linggo ang tubo. Ganon. Ayos yan Anong gagawin mo, Lolo Longer? Wala kang pera. Pero interested ka. Anong gagawin mo? Nagigets mo? Anong gagawin mo ngayon? Gustong-gusto mo yung pattern ng investment na ganon. Ang gagawin mo, uutang ka. Ganon ang ginawa ni Mio. Umutang siya kay Mike Cervera. Boss Mike, umutang ka sa akin, Lolo Longer, umutang ka sa akin. Yolo, pautang naman. Bangkano? 1 million. Babalik ko rin kagad. Ilang buwan? 3 months, babalik ko. Diba? 3 months, babalik niya. Pero 1 week lang yun. Pwede niyang ibalik kagad. Gagawin ni Mima, paikot-ikutin pa yun. Ganon. Diba? Nagets mo na ngayon. Yun ang tinatawag na budol scam. Pinalagay yung loob mo, parang parang budol-budol. Diba yung may mga bag? Yun nga, para kayo hypnotize eh. Diba? Ang hindi natin alam, ito po ang blind, hindi natin alam kung ano ba talaga, saan dinadala ba talaga yung pera. Yun po mga kababayan. Yung investor na yon, saan ba nila ini-invest? Diba? Diba? Ay, nako, Lolo Longer, hindi mo ako maintindihan. Bahala ka na. Aray ko. Hindi ako maintindihan nito ni Lolo Longer. Mahina pa raw yung reasoning ko. Ano ba mahina yung reasoning? Nakita nga namin Aray ko. Ay, nako. Ako ba mahina reasoning sa'yo? Ini-explain ko na nga para makuha mo. Ano ba naman to? Hindi ka na nga gano'n. Hindi mo na nga may ganung bagay na hindi mo na hinahanapan ng requirements. Ikaw kailangan ko requirements mo bago kita maging kaibigan. Bago kita maging kaibigan, pengen ng SSS, pag-ibig, valid ID, 2x2, whole body. Aray ko. Walang ganon! Walang ganon! Eto na lang, para hindi ka malito. Si Mike Cervera ba, hiningan ba ako ng dokumento nung umutang ako sa kanya? Wala! Ayan na. Para hindi ka na malito. Si Mike Cervera ba, may utang ako kay Mike Cervera Umutang ba ako ng dokumento? Binigyan niya ba ako ng dokumento? 2x2 picture, whole body. Biodata. Wala nang hiningi sa akin si Mike na ganon. Aray ko. May utang ako kay Mike Cervera Hindi niya na ako hiningan ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Aray ko. Yun ang tinatawag na agreement na lang, mutual agreement ng magkakaibigan. Ganun po yun. Mutual agreement ng mga kaibigan. Hindi mo na pwedeng mag-ano ka pa ng kontrata para namang... Aray ko. Diba? Ngayon, pag hindi ko nabayaran yung utang ko kay Mike, buburain niya ako sa mundo. Yun lang ang kontrata. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal.
ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko! Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Sa ibang bansa ka pala. Okay, naunawaan kita. Okay, okay. Hindi, ganun yun. Yung common na friend na utangan. Kasi pag mga kumpare utangan, wala pong mga pirma-pirma dyan. Kumpare utangan, wala. Kumare utangan. Mars? Ano yun, Mars? Ayan na. Ayun na yung magic word. Pautang. Aray ko! As of now, that is the motive. But if we have other motive, they are named, we unmask them, and his name, and but they are thugs. They are businessmen at magkaano sila, magpartner. Magpartner meaning Magpartner. Yung sinabi ko sa inyo, yung mag-asawang nakilala niya, magpartner. Nagtutugma. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singungaling